Ang bawat mananampalataya po ay nais ng isang powerful prayer life. Lahat tayo ay nananabik na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, na gumagawa siya ng mga himala through our prayers, nagbubukas ng mga pinto ng opportunities, nagpapagaling ng mga may sakit, at nagpapanumbalik ng wasak na relasyon, at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ngunit marami pong Kristiyano ang nagtatanong, bakit may mga panalangin na tila mabisa, ngunit ang iba naman ay tila hindi sinasagot? Maring yan ay katanungan mo rin. So doon po sa pag-aaralan natin na verse sa John chapter 15 verse 7, sinagot po actually ni Jesus ang tanong na ito. Hindi po ito tungkol sa isang magic formula o technique, kundi tungkol po sa ating malapit na relasyon at pananatili po sa Kanya. Ito po ang susi sa epektibong panalangin. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay the power of abiding in Christ. Sige, basahin po natin ang atin pong text mula po sa Book of John, chapter 15, verse 7, sa ESV. Nakasulat po, "If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Bago po magsalita si Jesus tungkol sa paghingi, nagsalita muna po siya tungkol sa pananahan, sa abiding. Bago niya ipangako ang mga sagot, tinawag muna niya tayo na manatiling konektado sa Kanya. Ang picture po o larawan na ginamit po ni Jesus ay simple, ngunit very powerful. Kung paano pong ang sanga ay hindi mabubuhay o mamumunga maliban po kung ito ay nananatiling nakakabit sa puno, ang mga mananampalataya po ay hindi makakaranas ng espiritual na bunga o mabisang panalangin maliban kung sila ay nananatili pong nakaugnay kay Kristo. Nagsisimula po si Jesus sa relationship. Ang kailangan po natin ay hindi marami at mabulaklak na salita sa prayer, kundi mas malalim at mas malapit na relasyon kay Kristo. Ang sikreto po ng isang powerful at effective prayer ay hindi lang ang paghingi ng blessing sa Diyos, kundi ang mamuhay araw-araw na may malapit na pakikipag-isa po kay Jesus. Kapag tayo po ay nananahan kay Kristo at ang kanyang salita ay nananahanan sa atin, ang atin pong mga puso ay nababago, natatransform. Ang atin pong mga panalangin ay umaayon na sa kalooban ng Diyos at nararanasan po natin ang kanyang tapat na mga sagot. So puntahan po natin ang point number 1, abide in Christ. Ang sabi nga po ni Jesus sa John 15:4, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me." Ang panalangin po ay nagsisimula sa isang relationship. Inaanyayahan po tayo ni Jesus na manatili po sa Kanya araw-araw. Hindi lamang kapag may problema po tayo o may kailangan po tayo sa Kanya. Ang sanga po na nahiwalay sa puno ay mukhang buhay. Ngunit natutuyo rin ito agad dahil wala na itong pinagkukunan ng buhay. Gayon din naman, ang mga Christians po ay hindi makakapamungan sa spiritual kung hiwalay sila kay Kristo, ang true vine. So maglaan po tayo ng oras araw-araw kay Jesus sa pamamagitan po ng prayer, pagsamba, pagbabasa at pag-aaral po ng Bible, at gawin po nating number 1 priority ang ating relasyon sa Kanya. Now, ang question for us to answer is this: tunay ba ang pananatili at paglilingkod ko kay Kristo? O lumalapit lang ako sa Kanya kapag may kailangan ako? Magkaiba po yun. Point number 2, believe His Word. Doon po sa Book of Psalm, chapter 119, verse 105, nakasulat po, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Hinuhubog po ng salita ng Diyos ang ating pananampalataya at ina-align ang ating mga panalangin sa Kanya pong kalooban. Ang isa pong manlalakbay, for example, ay meron pong lakas ng loob na sumunod sa isang maaasahang mapa dahil nagtitiwala siya rito. Gayon rin naman, ang salita po ng Diyos ang ating mapagkakatiwalaang gabay o mapa sa buhay at panalangin.
So basahin po natin at i-meditate ang Bible araw-araw upang ang ating po mga prayers ay umayon sa salita at mga pangako po ng Diyos sa halip na sa ating mga takot o alalahanin. Now, ang tanong po sa atin, ginagabayan ba ako ng salita ng Diyos sa aking mga panalangin at decisions? Point number 3, invite God into every situation. Sa Philippians chapter 4, verse 6, it is written, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kapatid, ipaabot mo sa Diyos ang iyong mga alalahanin, ang iyong takot, maging ang iyong mga pangarap at pasanin sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. For example, po, lumalapit ang isang anak sa kanyang mapagmahal na ama, dala ang bawat problema dahil alam niyang siya ay pakikinggan at tutulungan ng kanyang ama. Gayon din naman ang pagtanggap po ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. So kapatid, huwag kang maghintay ng krisis bago ka manalangin. Gawin mo itong pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa Diyos sa bawat sandali ng iyong araw. So tanungin mo ngayon ang iyong sarili, anong bahagi ng aking buhay ang hindi ko pa naisusuko sa Diyos sa panalangin? Point number 4, depend on God's will. Basahin naman po natin na nakasulat sa 1 John chapter 5 verses 14 and 15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Praise God. So effective prayer trusts God's wisdom above our own desires. Ang mabisa pong panalangin ay nagtitiwala po sa karunungan ng Diyos kaysa sa atin po mga sariling kagustuhan. Ipinapakita po nito ang ating pananampalataya na alam po ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Just continue to trust Him. For example po, ang isang pasyente ay nagtitiwala sa kanyang doktor kahit iba ang gamot na inaasahan niyang ireseta sa kanya dahil alam niya na mas alam ng doktor kung ano ang pinakamabuting gamot para sa kanya. So mag-pray tayo ng may tiwala at pagpapasako po sa Diyos. Sabihin natin yung katulad ng sinabi ni Jesus habang siya ay nasa Garden of Gethsemane, Lord, not my will, but your will be done. Ngayon, isa pang katanungan, handa ba akong tanggapin ang sagot ng Diyos kahit hindi ito ayon sa inaasahan ko? Point number 5, expect God's faithfulness. Sige, basahin po natin na nakasulat sa book of Jeremiah chapter 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Naririnig po ng Diyos ang panalangin ng mga nananahan sa Kanya, at sinasagot niya ito ayon sa Kanyang perfect will at perfect timing. Nagtatanim po ng mga binhi ang isang magsasaka nang meron pong pananampalataya na tutubo ito. Hindi siya magtatanim kung alam niyang hindi tutubo di ba? So, nananampalataya siyang tutubo ang kanyang mga itinatanim. Hindi niya mapipilit ang pag-ani, ngunit naghihintay po siya ng may tiwala dahil alam niyang darating ang takdang panahon ng harvest. So kapatid, magpatuloy sa tapat na pananalangin ng hindi nawawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa katapatan, again, sa timing ng Diyos. So tanungin mo ngayon ang iyong sarili, nagtitiwala ba talaga ako talaga? Nagtitiwala ba ako sa timing ng Diyos? O nawawalan ako ng pag-asang maghintay? Now, ang sinasagot po na panalangin ay nagmumula po sa malapit na kaugnayan natin kay Jesus. Relationship truly matters. Kapag nanatili tayo kay Kristo at hinayaan po nating manatili sa atin ang kanyang salita, ang atin pong mga nais o kagustuhan ay naaayon sa kanyang mga kalooban at nananalangin tayo ng may lakas ng loob, then matatanggap natin ang mga kasagutan sa ating prayers. So sa gabing ito, huwag natin kakalimutan mga kapatid, let us all abide in Christ.
believe His word, invite God into every situation, depend on God's will, and lastly, expect God's faithfulness. We've got to abide in the Lord our God. So kaya nga mga kapatid, again, i-emphasize ko lang, let us always abide in Christ. Nawa po meron po tayong naunawaan sa atin pong pag-aaral ngayong gabi na po pwede po nating i-apply sa ating pong araw-araw na buhay bilang mga disciples ng ating Panginoon. At tayo po'y maging excited na tanggapin po yung mga answers sa ating mga prayers. Sige po, tayo po'y mag-pray na.